Welcome back to our vlog. It's Happy Friday. Katatapos ko lang ng aking online work at medyo may ginawa rin tayo sa labas sa mga ilang trabaho. But by the way, it's already weekend. Panahon naman sa ating sarili para mag-chill, magpahinga. And this Friday, naisip na namin ni Sweetie or inakit ako ng asawa ko na mag-date. Sabi niya mag-dinner naman tayo sa labas. Kasi in the past few weeks, pagkatapos ng long weekend namin for Thanksgiving, sobrang busy kami sa trabaho, sa negosyo namin kahit maliit lang. And kahit naman every time na, alam mo yun, syempre magkasama kami sa bahay, nagkukumustahan, nagkikwentuhan, nag-update. Iba pa rin daw yung ma-chill namin yung weekend. Because on Saturday, I don't know kung anong gagawin namin. Dahil nga ngayong winter, mas magandang nasa loob ka ng bahay para safe ka. So baka nasa loob lang kami ng bahay. At by the way, syempre, napaka-busy ko rin pagkatapos ng Thanksgiving, back to work, back to business. Tapos dumating na yung cargo namin sa Pinas. Kahit medyo inaayos pa yung bahay namin, nag-open na kami ng tindahan ni Mami, sinet up namin, eto to. At maraming salamat po at half ng aming paninda ay nabenta na po for this Christmas. Thank you so much! Advance Merry Christmas and God bless po sa mga suki ko talaga. Sobrang natutuwa ako. And syempre, hindi lang naman ako nagtatrabaho, asawa din ako, naglilinis ako, asikasuhin ko yung asawa ko. Syempre, it's good din na asikasuhin pa rin namin yung anak namin sa Pinas, ang aking mga magulang. And I'm so very happy sa video call at text kasi na-extend ko yung aking sarili para talaga sila ay mabantayan, maalagaan, makumusta araw-araw. Alam mo, supposed to be lagi nga sila lang yung kausap ko eh. Alam mo yun, or some of my few friends and suke, yun lang. Doon lang umiikot talaga yung mundo ko all the way kasi secret ko talaga, pero ibubunyag ko na. Mas marami na akong time magpahinga ngayon. Sometimes kasi mas gusto ko in my free time on the weekend na hindi kami lumalabas ang asawa ko or pagkatapos ng church namin, habang siya ay nag-me time din, ang me time na asawa ko, manood lang ng TV. Nakatapos na kami maglaba, maglinis, mag-grocery. Yan time talaga na bago bumalik sa busy days. Ito yung pinaka pamper mindset namin dalawa at nakakatulong ito, share ko sa inyo. Share din to ng mga ilang doctors namin na pagkatapos yun ng busy days, syempre alam mo naman buhay sa Amerika, sobrang busy. Alam mo talaga, trabaho dito. You always paying bills, but you have time to focus for yourself. Also, your mental health is a very important. So dahil nga na-lesser na tayo sa mga ibang bagay, pero yung sarili natin, kailangan pa rin natin pag-ingatan, diba? So talagang pag I have a free time, natutulog talaga ako. I never use my cellphone, my laptop, or nanunood ako. Mas gusto kong matulog ng matagal, maligo ng matagal, kumain ng sapat, kahit 2 araw lang yon. Talagang nire-relax ko yung sarili ko. Try nyo din yon. Yung parang lessers na makipag-text, makipag-usap. At para yun ang nagawa ko ngayong 1 year, I lesser talk to anybody para hindi ako nakakabalita ng stress, kwento, or nakakapag-comment ako. Focus lang ako sa mga gusto kong gawin. Kaya naman, ang first vlogmas natin ngayong December ay ang aming topic magkakabarkada, and some of my family, sinanong ko din, some of my close friends, mga suki. Pero konti lang yung i-details ko or konti lang i-mention natin. Yung talagang namangha ako sa mga opinions nila na talagang bawat pumupunta pala ng age of 35 to 40s, ay may mga worries na rin sila. Pero they very happy and contented sa mga achievement na meron sila. Kasi, nung birthday ko, parang napansin yata ng friend ko na nag-open ako ng gift na i-vlog ko to. Nakakatuwa, no? Yung ibang friends ko nag-effort manood ng vlog ko at may mga natututunan daw talaga sila. Thank you so much naman. Nakakataba naman ng puso na kahit hindi tayo kilalang vlogger, ay may mga nakaka-appreciate din naman or binabalikan yung mga diaries ko. So sabi niya, meron ka doon na siningit na parang kinakabahan ka na at age of 45. Parang you achieve for everything. Sabi ko, ha? So doon ko naisip na napagkwentuhan namin magkakabarkada ni Edison, yung topic na meron ba tayong limit or they have limitations ba kapag dumarating talaga tayo ng 40s or 35, nandiyan na ba yung worry? So, umpisahan natin. Ito yung magiging curls talk natin ngayong araw na to with my friends. Hindi ko man sila nabidyuhan, pero ang dami nilang mga comment. Ipopost ko na lang dito or dito kung ano mga nasabi nila. At join ko rin ang sister-in-law ko. Thank you so much, Joy. Talagang sobrang very supportive talaga siya sa akin. Even though asking too much sa mga ganito, nakikita ko rin yung mga opinion niya. Siguro unahin ko na rin yung sister-in-law ko kung anong reactions niya sa ating title ngayon na first vlogmas natin.
ang ating title is about may timeline ba ang lahat? Ito ang ating topic. Yan. Timeline ba ang lahat? So, for me, unahin ko yung aking sister-in-law. Alam mo maganda yung sinabi niya. Ito yung sinabi niya. Ayan. Basahin niya lang, medyo mahaba. Ayan. So, sabi niya kasi, nakita ko talaga siya is focusing her family first. Sobrang busy niyan sa negosyo, talagang nakita ko yung effort niyan. Simula naging asawa ko si Dingo, talagang nung nasa Pilipinas pa ako, every month talaga lumalabas kami nga, nagsisimba kami, nagmo-mall kami, kumakain kami, nagbabanding kami. And na-realize ko talaga kung gaano rin siya ka-busy. So this time, ang sabi niya sa akin, nung nag-age of 40 daw siya, and one time talaga, before ako pumuntang Amerika, nakasama ko yung magpa-check up kasi pareho kami nagkaroon ng vertigo. Pero thanks God, knock on wood, magaling na kami yan. So, dun daw niya na-start na parang lumalabo na yung mata niya, sumasakit na yung likod niya, and marami na rin siyang nakakalimutan, kaya kailangang isulat niya ang lahat. Parang yung nag-40 siya, yun na naging parang part of worries niya. I don't know ha, parang ito yung pagkakaintindi ko, na ito yung mga lumabas sa kanya. But, dun niya, nung 40 siya, dun niya na focus lahat yung pagiging magulang, mabuting asawa, mabuting ina sa kanyang mga anak kasi nakita daw niya yung field ng kasi nga 'di ba minsan yung bunga or kung ano yung meron tayo sa loob ng bahay yun ang naa-adapt ng bawat isa lalo na ang mga anak natin. Kaya nga sabi yung unang school ng ating mga anak ay ang ating tahanan. For me ha, for my opinion, I don't know, comment down below kung ganun ba rin ang opinion nyo kasi for me, kung ano yung nasa loob ng tahanan nyo, pwedeng ma-adapt yun ng anak mo. Pero dahil nga ang mga anak natin yung nag-aaral, na-expose sa ibang tao, social media, sa mga nakakausap nila, mga naririnig nila, mga napapanood nila, naiiba yung ugali nila. Pero nakita ko yung support system ni Sisi sa kanyang anak ay magaganda. Kasi syempre, lalo na ngayon si Pretty, ka-close ko siya. Thank you so much kasi ang gumawa ng intro ko, kaya nakapag-vlogmas na tayo. So maraming salamat, Pretty, Achi. Ayan, mahal na mahal ko yan talaga. Parang barkada kami talaga yan kasi nagbabatuhan din kami nga ng mga outfit, mga ideas. Ayan. Kaya love na love ko yan si Achi. Ayan. So yun nga, nakita ko talaga yung feedback ng mga anak niya kasi mabubuti, madasalin, magagandang bata, magalang, and sana talaga, alam mo yun, pag ganun talaga yung magulang mo at nare-relay mo sa anak mo, na-adapt yun ng anak mo at yung anak mo ay may takot din na kahit na alam nilang minsan hindi sila perfect, nakakagawa pa rin sila ng masama, parang andun pa rin yung discipline nila na respeto nila sa ina nila. So, I'm so proud to my sister-in-law kasi talagang they give more time sa family niya, sa sarili niya, sa asawa niya, sa anak niya, sa aming lahat. Lagi siyang nandyan for us. Isang text mo lang, even though busy siya, mag-reply agad yan. Or kung kailangan mo ng tulong, magbibigay siya ng solusyon, advice. At ang maganda dyan ay very supportive siya sa lahat. And very honest siya sa akin kung tama ka o mali ka, pagagalitan ka niya, papagalitan ka niya, pagpapayuhan ka niya, itutuwid ka niya para maging maayos ka sa harap ng tao. Kaya yun ang ganong totoong tao, 'di ba? Yun. So for me, yun ang kinakatakot niya. Parang for me for my reactions, yung sakit ng katawan, yung palilimutin, pero na-enjoy niya. At sabi niya, kahit na busy tayo sa family, sa anak natin, sa sarili natin, nandun pa rin yung time to communicate our friends. Importante yan. Kasi sa mga kaibigan, kahit hindi natin sila nakikita, nakakausap, or mag-update tayo araw-araw, importante pa rin talaga na may nakakausap tayo para mas nare-relaxin tayo, diba? At nagagawa din natin yung mga update at obligasyon natin sa mga totoong friends na alam talaga natin natanggap tayo. Ayan. So, thank you so much, CZ. Ayan, siya yung una kong nabanggit. Yung iba kasi, ngayong topic ng timeline, kakaiba din yung iba nilang reactions. Una, ang aking kaibigan na isusunod ay sinulat ko talaga kasi baka makakalimutin na rin ako. Girl, makakalimutin ako. Si Kate. Si Kate is kabatchmate namin ng sister-in-law ko sa Tongho nung high school kami. And hanggang ngayon, na sobrang tagal na namin magkaibigan. Talagang more than kilala ko na siya, kapatid ko na siya, tumitira na siya sa amin. Siya yung typical na tao na parang nanay at tatay na niya yung mamit daddy ko at pamangkin na nga niya si Tambilina. Tinuturi na talaga namin siyang pamilya. Magkaiba lang kami na ng dugo. Alam mo, with Kate, alam kong ups and down niya, alam kong pinagdaanan niya, pero nandun talaga yung believe namin through prayers. At ang maganda dito kay Kate, tumatanggap siya ng mga advice kapag mali siya, pag napapagalitan siya, na itutuwid siya.
Yun ang maganda. Yun ang maganda. Kaysa sa bigla ka na lang magbablock, feeling mo ikaw talaga yung naape, ikaw talaga yung nagawa ng masama, na parang deadma ka na lang, na hindi mo alam ang dahilan kung bakit sinasabihan ka ng ganong ng kaibigan mo, bakit nagawa ng kaibigan mo yon. Kasi hindi gagawa ng something wrong isang tao kung wala rin siyang pangit na nakita sa'yo. So, hindi maganda yun na parang hindi kayo nagkasundo ay magkakahiwalay na lang kayo. Mas maganda kung totoo kayo sa sarili ninyo, alam mo rin may pagkakamali ka, alam mo rin may pagkakamaling kaibigan mo, harapin nyo, bigyan nyo ng solusyon, at kapag wala talaga, you have to be separate. Hindi yung parang pa-victim agad yung dating mo, na parang sobrang perfect mo, sobrang okay ka, pero hindi mo alam may diferensya ka pala, 'di ba? Kasi hindi mag-react ang isang tao sa'yo kung wala siyang nakita na hindi siya maging masaya, 'di ba? Kahit kaibigan ka niya, kahit sobrang tagal niyo na, nagbibigayan na kayo, halos kilala niyo yung mga pamilya niyo, hindi. Ito si Kate, very honest ako kung bakit ko nabanggit 'yun. Kasi si Kate, kahit pinakamalalim niyang problema, kahit daddy niya, sobrang close ko, sobrang open kami, even though minsan napagsasabihan ko siya, may nagagawa akong bad sa kanya, pero nandun yung pag-uusap namin, sorry namin, inaayos namin. Kaya hanggang ngayon, alam namin magkaibigan kami at matibay kami. Kasi wala namang perfect na tao. Diba? Hindi yung porket may nagawa sa isang tao, takbo ka na, block ka na, magkaaway ka na, magsisiraan kayo, magko-comment kayo, pati pamilya nyo, idadami nyo. Alam niyo, sometimes parang relasyon niya na mag-jowa or mag-asawa na pwede niyo upuan para malaman niyo ang tama at mali or anong nagawa mo or bakit sinabihan ka ng ganun or nag-comment sa iba. Hindi yung pasang mawawala ka na lang and nothing to heal up, parang aping-api ka at feeling mo talagang, alam mo, sobrang perfect mong tao. For me naman that's what my to react to Kate. So, sabi ni Kate sa akin, ang kanya daw life ngayon, sa dami niyang pinagdaanan, nawalan siya ng trabaho, halos nakita ko yung depression niya. Kasi before ako pumunta ng Amerika, talagang tumira siya sa amin, talagang tinulungan namin siya na, alam mo yun Kate, may pag-asa pa rin, magdasal ka lang, magsimba ka lang, magtiwala ka lang sa amin, sa mga kamag-anak mo, sa tatay mo, na everything will be fine, na hindi masira yung mental health and curiosity ni Kate kung ano bang nangyayari sa mundo, di ba? Parang gano'n, na parang galit na galit siya. Pero si Kate kasi maano ang pananalig niya na maayos niya kasi magaling naman siya. So ngayon, nakahanap na siya ng tamang trabaho. I think magwa 1 year or 2 years na. Thank you God. And talaga naman, natutuwa kami ni Edison. I'm so very proud kasi talagang lagi namin na pag-uusapan yung mga bagay-bagay na simple man ang sahod mo, pinagkukunan mo, maganda pa rin talaga. You have to be priority for yourself, your future, mag-ipon ka. Hindi ka naman dapat kailangan makipagsabayan na may ipon mas malaki to, mas may ipon ito. Hindi. Basta kailangan you have to prepare your future kasi wala ka talagang aasahan in the near future. Even though nandun ang pamilya, mga totoong kaibigan, mga kamag-anak, pero sometimes if you're doing well to your job, you have to keep. Kasi minsan pag humingi ka ng tulong, may masasabi ka pa, may comment ka pa, ganyan na mga tao ngayon, di ba? Hindi ko naman nila lahat. Based only my kwento on my friends, experience nila. So, kailangan you have to be careful and be, pahalagaan yung mga bagay na meron talaga kayo ngayon. Kasi malay mo, eto nga nangyari kay Kate is lesson sa kanya. So, sinishare ko to para hindi laglag yung friend ko, para ito ay maging aware ang lahat na, alam mo yon, ang buhay hindi palaging okay, hindi palaging masaya, hindi palaging Pasko, kasi ito ay may mga pagsubok na kailangan talaga may backup tayo para maging handa. Sabi ni Kate, mas gusto daw niya talaga at age of 40 na paghandaan na, lalo na wala siyang boyfriend. So gusto niya, hindi man daw siya maging mayaman, pero they want to prepare themselves to be secure. Secure ang gusto niya. And sabi niya, lalo na yung financial daw, at saka yung mga ilang lifestyle at milestone niya, gusto niya maayos talaga. Yun ang piniprepare niya. Hindi niya masyadong binibigyan ng time limit, ini-enjoy pa rin niya yung meron siya ngayon, pero alam niya na may limit ang lahat. Kasi sa kanya, siguro nilalagyan niya ng limit to be, alam mo yung discipline sa lahat. Kasi ayaw niya mangyari yung past na sobrang kulang siya, dami ang pera noon, gasto siya, at pagdating ng pagsubok, nga siya at hindi niya alam kung anong gagawin niya. So parang ganun yung nakita ko. Siguro ang advice niya is, advice daw niya sa self niya, or sa ating lahat, or sa ating magkakaibigan, or sa mga nanonood, na sabi niya, protect your future and yourself. Ang ganda, di ba? Ito yun, protect
your future and self. Totoo yan. Kasi if you protect your future and yourself, for sure, kahit papano, mabubuhay ka ng simple na hindi ka aasa sa iba. Kasi ang hirap umasa ngayon sa iba, even though alam mong mabait yung tao, alam mong mahal ka ng tao, minsan nababago ang ihip ng hangin. I don't know ha, pero depende yun sa tao. Kasi ako naman, I'm very thankful na tumulong kasi kusa ko yung gagawin kasi mahal ko yung tao at wala siyang maririnig doon. Pero siguro sa mga pinagdaanan ni Kate, mas gusto niyang protektahan yung sarili niya. Kasi that time na nagkaroon siya ng problema, lagi niyang sinusumbong sa akin kung sino lang yung mga naging totoo sa kanya, mga nag-alaga, nakaunawa, nagsuporta sa kanya that time na madilim ang kanyang paligid. And sabi ko sa kanya, it's a big lesson kasi big lesson. Kaya ngayon, pipiliin mo talaga yung mga taong alam mong totoo at pakikisamahan mo na hindi lahat ng totoong mabait sa'yo, nagkikwento or sinasamahan ka, ay totoo sa'yo, concern sa'yo at mahal ka. So, yun ang nabigay na ni Kate. Ang time limit niya is to be stable or financial. Kasi syempre, may pinagdaanan siya. So, parang dinidiscipline niya yung sarili niya na they have timeline for everything. Hindi na tayo bumabata. Hindi na tayo palaging may trabaho, masigla, or something, or may opportunity. Ang gusto niya is to be save their future at ang sarili niya in time. So, sana meron kayong napulot kay Kate na kwento. Sa akin namang sister-in-law, yung last niyang sinabi, parang eto ulitin ko na, kung anong meron ka, alam mo yung hindi ka naman palagi ring makikisabay. Kasi siguro pareho kami ng personality ng aking sister-in-law. Hindi rin ako mahilig makisabay. Very contented ako sa meron ako. But we work hard, nag-iipon kami, nagdadasal kami. We asking advice to our parents or sa mga nakakausap namin kung ano rin ikabubuti sa future namin. Doon lang kami sa alam namin, chill kami, kaya namin, at hindi namin pahirapan ang aming sarili. As long as masaya, kontento kami, and kung talagang ibibigay ang mga ilang pangarap na pinagtatrabahuhan namin, why not? Kung hindi naman siguro, they always have a reasons why kung bakit. Kasi kapag pinipray mo ng sobrang pilitan, sometimes hindi talaga binibigay sa'yo kasi may reason yun. So mamaya ako magbibigay ng reactions ko. Yun. Eto naman, sa aking, isa rin to sa abay ko nung kasal ko, si Bunso. Inas ko rin siya. Ito ay kasama ko sa trabaho before sa Lucena, bago ako uli bumalik ng Dubai noon at Amerika. So hanggang ngayon, tagal na namin magkaibigan to. Almost 20 years na rin talaga. May asawa na siya, may anak na siya. Ang dami rin pinagdaan ito time. Talagang very honest din to sa akin, umiiyak, whatsoever. Pero kahit magkalayo kami, kahapon nga magka-text kami kasi umu-order yan sa aking tindahan. Bibisita daw siya on Sunday in my shop. Thank you so much, sister. Yan. Alam mo si Bunso ay very iyakin to. Yun ang pagkakaano ko sa kanya. Very masayahin, makulit, mabait ang buong pamilya niya, lalo na yung nanay niya, tatay niya, mga kapatid niya. Sobrang welcome ako sa family lang, lalo na yung aking anak si Tambelina. Kinalakihan din niya ni Tambelina. So, siguro ang first niya, tinanong ko siya kung may timeline ba ang lahat sa kanya. Kasi right now, hindi siya yata nagkatrabaho, nagbi-business lang siya. Yung asawa niya talaga nagtatrabaho. Pero ang ganda ng buhay nila ngayon. I'm so proud of you, Bunso. She's wife siya. Parang kagaya siya ng sister-in-law ko. Focus siya sa mga anak niya kasi maliliit pa lang to. So, sinusubaybayan daw niya ng hatid sundo, sa pagkain, sa pag-aaral. So, talagang nakakatuwa siya kasi pinagkwekwento kami. Family figure ang pinag-uusapan namin, mga plano niya sa anak niya, sa sarili niya na minsan sa sobrang busy daw niya, nakaka-time out siya, napagod na siya. Nakakatuwa kasi pag nakikipag-usap ka sa mga kaibigan mo, iba't iba ng kwento, opinion, hindi na yung kung ano-ano pinagkikwentuhan ninyo. Kaya ang sarap sa pakiramdam din talaga na bilang ina, may nakakausap kang ganung mga kaibigan na hindi yung puros comment, chismis. Siyempre dumarating din tayo sa ganon, hindi naman tayo perfect. Pero ang ganda ng mga ganito na napag-uusapan na habang tumatanda ka, mas marami ka rin nagiging opinion, nagiging pattern, kung ano ba din talaga ang maging isang ina ka, diba? So sabi ni Bunso, may timeline ba ang pag-iipon? So ako tinanong niya, ito sabi niya, may timeline ba ang pag-iipon? Sa akin, sinagot ko siya, I don't know this time, marami siguro siyang gastos kasi bata pa yung mga anak niya, nag-aaral din. And alam ko na pag mga bata talaga magastos yan. Siyempre, 3 pa naman yung anak niya. Lalo na yung anak ko naman ngayon, although ramdam ko yung gastos, pero yung anak ko kasi is papunta ng college, kaya medyo pinaghahandaan. Pero I'm so excited kasi at least, di ba, si Tambe ay magta-timeline na para magtrabaho at mag-isip na ng future niya. Pero nandun pa rin yung support system namin sa kanya.
So sabi ko kay Bunso, siguro for me meron, kagaya ni Kate, may timeline siya kasi hindi naman tayo palaging may trabaho, may negosyo, or may pinagkukunan. Iba pa din yung kahit maliit o malaki na meron tayo ay magtabi tayo. So walang masama doon kahit 100, 200. Ito na nakita ko to sa mami at daddy ko na ang mami ko talaga ay magaling mag-ipon. Although ngayon, hindi naman talaga sila nanghihingi sa akin. Ito naman ay parang commercial ko sa how to support my parents. Another topic yan. So, i-topic din natin yan. No? So, for me, I help to my parents, lalo na sila nag-aalaga sa anak ko. Hindi man sila humihingi dahil may mga pension at konting ipon din sila. Kaya nilang i-survive ang mga gamot, pagkain nila. But for me, masarap tumulong sa magulang kasi hindi ako magiging ganito. Hindi ako naging perfect na anak. Pero gusto ko pa rin silang bigyan. Although nakita kong okay naman ako, may extra ako, why not na tumulong ako kahit hindi sila humihingi. Kasi alam ko na this time, sa dami nilang ginawa sa akin, hindi maging masayang buhay ko kahit maraming pinagdaanan kung hindi dahil sa kanila. So for me, sinabi ko kay Bunso na kahit madami kang anak, maganda ang trabaho ng asawa mo, it is about time na bilang asawa, you have to discipline din all the budget. Hindi naman porket maginhawa kayo, ay bukas maginhawa uli kayo. So, for me, ang advice ko, mag-ipon din. Kahit papano, hindi naman lahat or makipagsabayan ka sa iba, kahit papano, you have to save. Kahit man lang 100 yan, you have to save. Yung nga pinag-usapan namin ni Edison, ni na Kate, every time we talk every month, na talagang kahit nga daw 100, 200, they try to save. Kasi malaking tulong talaga to in the near future. Maniwala kayo. Depende naman yon sa opinion kung meron kayong tatakbuhan in the future, okay. Pero iba ping palagi yung may backup tayo. Diba? Tapos, sunod na question ni Bunso ay, eto na, dapat bang mag-ipon and why? Ay, pareho lang din pala. Dapat bang mag-ipon? Ay, for sure talaga itong sagot ko kay Bunso. Oo, Bunso, kahit wala kang trabaho, binibigyan ka ng asawa mo, you have to save. Pag natapos na yung bill mo, sa anak mo, may natira kang 200, you keep. Kung hindi man sa bangko, sa bahay mo, at least may dudukutin kayo in time, may itutulong ka sa asawa mo pag kinakailangan. Yun lang sa akin masasabing timeline ko para sa pag-iipon talaga. I don't know siguro kasi pag nagtatrabaho ko sa ibang bansa, maayos ang trabaho mo, may negosyo kayo, hindi naman habang buhay okay to. And for sure, uwi kami ng Pinas, kaya talagang pinaghahandaan. Hindi ka man maging mayaman, maganda ang bahay mo, madami kang sasakyan, nakikipagsabayan ka sa lahat. Ang importante in time, pagtanda mo, yung pag-uwi mo sa Pinas, komportable mong mabubuhay ang sarili mo sa pagtanda ninyo. Kasi for me, sa dami ko na rin nararanasang mahasaya, for me, fulfillment na yun sa akin best achievement na sa akin yun Kaya, ang maganda is, natatakot ako for the future. Yun ang lagi kong sinasabi. Although, malakas ka pa naman, may trabaho ka, but yun ang lagi namin pinag-uusapan mag-asawa. Na kahit nakakatulong kami, kahit nakaka-travel kami, kahit nakakabili kami, top priority pa rin mas lamang ang mag-ipon. Hindi man ganun kalalaki, pero pinaghahandaan mo pa rin, diba? So, dahil sa sobrang mahal ng buhay sa Amerika, bilihin, bahay, gastos, pero kung marunong kayong mag-usap, mag-budget, magkasundo kung anong dapat, every 15 and 30, for sure, magiging magaan to ng isang taon. Makukuha niyo yung resulta sa pinaghirapan niyo. Hindi yung sobrang hirap yung overtime mo, pagtatrabaho mo, ang laki nga ng sahod mo, the end of the day naman, wala. Diba? Parang useless din. Hindi mo naman kailangan sobrang madami o makipagsabayan ka. Kailangan talaga you have a discipline for yourself. Siguro yun na natutunan ko ngayong 45 ako or natutunan ko pa yung last year. Kasi last year parang doon na ako nag-isip talaga na parang okay na yung nangyari dito sa Amerika sa akin, parang nakapag-chill na ako, pero hindi palaging habang buhay ganon. Although kahit ako bumibili, mahilig ako mag-shopping, mahilig ako sa damit, sa sapatos, sa alas, sa bag, dahil alam ko, deserve ko yun dahil kahit pa paano, nagtatrabaho ko na maayos, sinutulungan ko ang asawa ko, anak ko, pamilya ko, at ibang tao. At gusto ko rin tulungan maging masaya yung sarili ko. Pero, mas lamang din sa akin talaga yung mag-ipon. Doon na ako nagkaka ng warning kasi from Dubai to Thailand, nakakaipon ka, nakakatulong ka, pero iba na ngayon. Iba na ang panahon, diba? Thank you, Bunso. Thank you, Azel. Next naman is siguro punta tayo sa isang aking pinsan. Ito ay aking kinakapatid or parang anak-anakan ko na nga ngayon kahit pinsan ko siya. Talagang mahal na mahal ko tong pinsan ko to. Ito si Mika. Si Mika ay bata pa naman. Nag-age of 20 pa lang siya or 21. Pero nagtatrabaho na siya ngayon. Sobrang proud ako sa kanya dahil pinag-iipunin pa rin yung mga natitirang college niya.
Although hindi naman to sa pag-ano, pero nag-offer ako sa kanya na sabi ko nga, tutulungan ko siya na makatapos ng college kasi sabi ko, na tuition ko siya before ng kanyang OJT. Sabi ko, sige, habang di pa napasok si Ate Tambe ng college, baka gustong pagtulungan ka namin na makatapos para mas matulungan mo pa rin yung ibang kapatid mo, pamangkin mo, diba? Kaya lang ayaw niya. Hindi siya yung taong palaasan. So, ngayon, parang basic na tinutulong ko sa kanya, kahit papano, nagbibigay ako para makasupport rin sa mga ginagawa niya. Kaya Mika, I'm really proud of you. Pinagdadasal ka palagi ni ate, nandito lang kami, mahal na mahal ka namin. Don't stress yourself, napakabata mo pa. Enjoy mo lang yung buhay mo. Lahat ito malalampasan mo, magtiwala ka lang. Mahirap ang mundo, mahirap ang buhay sa mundo talaga, no? Mabuhay. O ano na mga nasasabi ko, girl. So, yun nga, sabi ni Mika, syempre siguro bata pa siya, iba't iba nga tayo ng opinion experience. Kaya tuwang-tuwa akong masave to sa digital diary ko kasi sinave ko rin siya sa diary ko. Pag binabasa ko to, nagiging inspirasyon ko to na parang lahat ng tao, lahat ng kaibigan ko may kanya-kanyang opinion talaga. So sabi niya, choice daw ng isang tao o isang pamilya ang mag-ipon. So yun nga yung sinasabi ko, choice. Dito papasok yung pag marami tayong anak, marami tayong bayarin, marami tayong obligasyon. Sometimes yun yung tinatawag dito sa Amerika, some of my coworkers na pinagkikwentuhan nila palagi, ang tinatawag nilang paycheck to paycheck. Kasi meron ako naging friend na ayaw niya na paycheck to paycheck silang mag-asawa. Kasi gusto nila, may naiipon sila. Pero dahil sa mahal ng buhay dito sa Amerika, ang hirap nilang makota yung gusto nila. Yun. So, yung sinasabi ni Mika, depende rin yun sa buhay sa Pilipinas. Yung parang, alam mo yun, parang asawa mo lang yung katrabaho, tapos kulang pa lahat, ang daming babayaran, nagpapaaral pa kayo na anak mo. So, hindi nyo pa naiisip ang mag-ipon. Parang iniisip nyo lang ay to survive. Yun ang sinasabi ni Mika. Choice nyo yun. Yung iba naman, at age of bata, bagong trabaho, ini-enjoy ang pagka-travel, pagka-shopping, pagkakain, makakain sa labas, pagbibili ng ganito, kasi hindi nila na-enjoy yun. So, it depends ngayon sa mga experience or tao talaga. So, it's a choice, diba? Ito yung sabi niya. Choice daw talaga ang mag-ipon para sa opinion niya. Pero sa kanyang edad, lagi niyang sinasabi na kahit nagkatrabaho siya, nagtatabi siya to prepare there na matapos yung pag-aaral niya at masurvive niya yung sarili niya. Next naman, yung isang questions niya, 40, kailangan limitado ang mga ginagawa. Ayan. Sabi niya, pag 40 daw ba, pag 40 daw ba, limitado na ba lahat ang ginagawa? For me, hindi siguro. Kasi yung line of 40, ito yung time na parang dun mo na makikita kung may na-achieve ka, may nagawa ka, may naipong ka, napasaya mo ba ang pamilya mo, sarili mo. Dito mo malalaman sa 40 lahat kung anong halaga ng buhay. I don't know ha, it's only my base experience na masishare ko. Ayan. So, yun naman ang sabi na aking pinsan. Lagi niyang sinasabi, it's a choice. It's a choice of the person or choice ng tao, maging pamilya, babae, lalaki, na mag-ipon, kahit maging successful or hindi, choice nyo talaga. So, yun ang kanyang opinion. Choice ng tao ang mag-iipon ba sila o hindi. Or feeling mo, relax lang sila or marami silang tatakbuhan in time, ayaw nila mag-ipon. So, choice yun ng tao. Thank you so much, Mika. I love you. I miss you. See you soon. And ito naman si Lassie, isang good friend ko rin nung college. Hindi siya nakatanong birthday ko kasi ang layo ng probinsya niya. Pero hindi naman malayong sa Lucena. Ayaw lang niya siguro. Ayan, nilalaglag ko si Lassie. Hi Lassie, si Lassie ay nakachikahan ko lately. Maganda rin ang mga pinag-uusapan namin ni Lassie. Tungkol naman sa pag-aalaga sa aming mga magulang. And for sure, itatopic ko yan sa Vlogmas very soon. Sabi ni Lassie, ano ba ang mahalagang achievement? Peace of mind, or simpleng buhay? Ito ang kanya. So, tinatanong niya ako, questions niya ako, kung importante daw ba na mahalaga na may achievement ka or mahalagang may peace of mind ka and simple lang yung buhay mo. Dami ang questions. Alam mo, makatayan si Lassie Talagang ang kanyang, kung ang aking YouTube ang diary niya, ang Facebook niya ang diary niya. Doon niya kinikwento yung mga buhay-buhay na meron siya, maging love life, trabaho, pamilya. And kapag nababasa ko yun, nakakapulot ako ng ibang aral. Nakakaroon ka ng inspirasyon. I-follow nyo siya. Baka may matutunan kayo sa kanya. Eto siya. Ayan. Nilaglag ko si Lassie. Alam mo, for me, mahalaga siguro din yung achievement kasi kapag ikaw ay nag-aral, tinustusan ka ng magulang mo, nagkaroon ka ng magandang trabaho,
Doon mo malalaman yung ilang achievement na nakuha mo. Hindi naman porket kailangan pag nagtrabaho ka na maganda ay bonggang mayaman ka, maganda ang bahay mo, may sasakyan ka. Lagi ko itong sinasabi kasi parang nakikita ko palagi sa social media na talagang pag may bahay si ganito, ifo-force mo magkabahay ka rin. Eh kung hindi mo naman kaya. Yun nga yung sinasabi na iba si Juan, iba si Pedro, na hindi ka pwedeng mag-compare ng buhay-buhay kasi magkakaiba tayo. Magkakaiba tayo ng plano ng Diyos. Magkakaiba tayo ng mga isip, kilos, trabaho, pag-iipon, kung anong plano natin sa future. So, hindi tayo kailangan palaging magdalas-dalas, hindi tayo palaging kailangan mainggit, hindi tayo palaging parang, alam mo yun, ang dami na nating utang, lubog na tayo, just because gusto lang natin sumabay sa agos ng buhay. Kung ano ang naging achievement natin, maging maliit o malaki man to, maging happy tayo. For me, in limit of time, importante yung ma-achievement ka. Siguro for me, nakita kong achievement nila, sinapakabuti niyang anak, kasi nakita kong paano niya alagaan ng magulang niya. Especially, happy ako dahil nagkabahay na siya. I'm so proud. May negosyo siya na nakalagay din sa bahay niya. Maganda ang trabaho niya. And may love life siyang pinaprocess ngayon. So for me, this is the big achievement. Very simple. Doon papasok ang simple life na sinasabi mo. Kasi kahit simple ang buhay mo, marami ka pa rin achievement na nakuha. Diba? Kasi very simple lang yan. Hindi yan masyadong, alam mo, maarte. Kasi nung college kami, ganda lang yung lagi kong dinadala sa school. Maganda sapatos ko, damit ko. Nakakapag-aral, nakakasagot naman ako. Hindi naman ganun bobo. Pero sila talaga yung very tutok sa pag-aaral, nagla-library ang mga yan. Yan sinagla-design. Yung grupo namin nung college. So I think, nakuha mo ni achievement mo, nakuha mo ni simple ang buhay mo, kasi still, hindi naman siya umalis sa province nila. Talagang dun siya talaga nagstay. Kaya nakita ko yung simpleng buhay na meron siya, na walang arte talaga. And very honest talaga yan. Maganda rin niya magbigay ng mga advice. Marami kang matututunan. Very pure ang heart niyan bilang kaibigan ko din. Tapos, yung peace of mind, I think nakukuha mo ang peace of mind kasi wala kang masyadong stress sa probinsya. Ang medyo stress lang siguro siya yung pag-aalaga niya sa mga magulang niya, di ba? Kasi naiiba yung mga mood ng mga magulang natin kapag tumatanda. Pero, kailangan nating unawain. Kasi tayo nga nung bata, inunawa tayo. Kaya sabi ko sa kanya, hayaan mo na. Kasi yung mga natitirang buhay ng ating mga magulang ay kailangan nating i-enjoy sila. Dahil yung mga yun kapag nawala na, hindi na sila magbabalik. Ayun. So, yun ang una niyang tanong. Ang ganda. Next naman, number 2. Ito ang sinasabi niya. Ito na yung maging advice na for time limit mo ng lahat. Sabi niya, hanggang may kinikita, mag-save. Pero wala na, point of buhay na enjoy. Ayan, point of view ko. Lalagay ko na lang dito. Ayan. So, sabi niya, habang may kinikita tayo, you need to save. So, priority pa rin niya ang mag-save. Kasi hindi daw naman habang buhay na may trabaho tayo, malakas tayo. And especially, kahit tayo nagtatrabaho, parang sinasabi niya na habang tumatanda, nagtatabi, pero nai-enjoy pa rin natin yung buhay natin. Hindi naman yung sobrang tabing-tabi na tayo, tinitipid na natin yung sarili natin, hindi na tayo kumakain, hindi na tayo bumibili, parang hindi naman po talaga maganda yon. So maganda talaga, you have limit for everything. May limit ka sa pag-iipon, pag-i-enjoy, pagtulong, para sa ganon in the near future, may aanihin ka. Maganda yung sinabi ni Lassie. Alam mo si Lassie, hindi pumayag na hindi magtanong sa akin. Sabi nga, kailangan isingit mo yan kasi gusto ko makuha ang reactions mo. So, ito yung question niya sa akin. Ayan. Sabi niya, Denise, hard-working person ka. Paano mo na ma-manage ang tama, ang pera mo, kinikita mo, paano ka nagsisave? Ayan. Alam mo, sa totoong buhay, nung dumating ako ng Amerika, hindi ko na-achieve yung gusto ko. Kasi I planning to work on the school, ang dami kong attempt, nag-aral ako, gumastos ako, gusto ko mag-part-time. Pero meron akong pinaplanong pasuking school next year. Pero dahil nga pa iba-iba yung ating nangyayari, mas sinanggap ko na rin talaga yung simpleng buhay na meron ako dito sa Amerika. Kasi yung asawa ko naman, very honest ako, is a very good provider simula dumating ako ng Amerika. Maging sa akin, asawa ko, pamilya ko, o sa ibang tao sa pamilya niya. Very good provider yung asawa ko. Pero, alam ko ang asawa ko napapagod din siya, tao lang siya. Marami siyang ginagawa sa office, very busy din siya sometimes, lalo na 2 times sa isang taon. So, nag-isip talaga ako kung paano ko makakatulong sa asawa ko para ma-relax siya, matulungan ko siya mag-ipon kahit papano, or kung may gusto kaming bilhin, puntahan, at least may backup ako para sa kanya. Hindi yung palagi porket asa ever talaga ako sa kanya. So nag-usap kami, sabi niya,
pwede ka naman magtrabaho ng simple lang. Kasi nga, syempre, ayaw din yan ako nagda-drive. Takot na takot siya. Gusto niya palagi kami magkasama. So for me, I respect to my husband. Sabi nga nung husband ko one time, sabi niya, kasi kinuha na kita. Ibig sabihin, natapos na yung time mo, magtrabaho ka ng 16 years sa Dubai, sa Thailand for 3 years, tapos nandito ka na sa Amerika. So gusto ko, kahit hindi ka mag full time magtrabaho, as long as may extra pera ka, may gusto kang gawin, okay lang, okay sa akin. So dun nga pinasok na sana maging wife na talaga kita pagdating sa Amerika, asikasuhin mo ako, asikasuhin mo si Tambi, ang pamilya natin, pamilya mo, pamilya ko din, ganun. And sabi ko, okay. Tama-tama, nag-start naman ako mag-business since I was 2016 sa Bangkok, Thailand, nung nagtrabaho ako. Doon na ako nag-start mag-ipon at magtinda-tinda hanggang nahasa na ako ng mga masang-masang paninda. So, doon pa lang nakita ko nakakaipon ako, nabibili ko yung gusto ko. Although ang asawa ko is a good provider, talaga ang sahod niyan. And alam mo yon, binibigyan ako. Talagang may allowance ako sa kanya every month. At yun, dinidisiplina ko yun. Tinatabi ko talaga. So, pag may gusto kaming puntahan, travel, uuwi man agad kami ng Pinas, at least may pagdudukutan talaga. I think sometimes i-share ko sa inyo yung mga nakita ko na paano mag-ipon sa vlog. Ito din ay isang vlogger yung natutunan ko. And 2 years ko na itong ginagawa at nakatulong talaga sa mindset ng pag-iipon. I-share ko yan. Ayoko maging madamot. Baka kaya pa ng vlogmas natin hanggang December 30. So, yung tanong niyang hard work, oo. Talagang sobrang hard work ko sa Amerika. Although I have a part-time sa bahay, nakatulong na nandito ako sa bahay as an online admin. Admin po ang ginagawa ko, nag-i-encode ako. And sometimes we have 1 day to 2 days na nagtatrabaho sa labas para i-meet yung boss namin. Kasama ko sa work, magpapasa ng report. Pero ang dalang lang po mangyari noon sa isang buwan. Sometimes 4 times, 3 times lang po. It depends. And pag nasa bahay ako, I have time for myself, for my husband, sa aking anak, kahit malayo siya, naaasikaso ko siya kahit video call. And yun nga, pinasok namin yung trabaho na nag-business kami sa mall. Every Saturday or second of the month kami pumupunta para maglinis, mag-organize. At nakakatulong din yung kita namin kahit maliit lang yung aming space. Iniipon talaga namin yun. And yung pasabay namin ang very helpful sa akin kasi na-explore na natin na mag-open kami ng business sa loob ng bahay ni Mommy. Nakisuyo ako na pwede ba kami sa bahay niya na maglagay ng mini shop. And kumikita rin po tayo talaga. So, lahat ng kinikita ko talaga ay sinesave ko. I'm honestly, hindi ko siya kinikibo. I'm so very happy kasi tulong ko na rin yon in the future sa aking asawa, sa aking anak ko, sa pamilya namin, para sa ganon makasurvive kami in the near future. Kasi hindi rin natin alam mangyayari, di ba? So, lahat din ng mga kinikita ko, tinutulong ko sa asawa ko, but my husband is very generous. Although mga gastusin sa bahay, everything it's fine, pero yun nga, sometimes we need to 50-50. Kailangan mo siyang hatian para sa ganon, masurvive din yung kasigahan niya, diba? Hindi ako madamot na asawa. I always give to my husband kasi alam ko ang feeling kapag nagtatrabaho sa ibang bansa kasi ang tagal ko rin OFW. So for me, pag nagsisave ako ng pera, kahit na ako ay nagsha-shopping kasi alam kong mahilig ako sa damit, sa sapatos, sa bag, lalo na sa mga accessories, nag-i-invest na ako kahit hindi ganun kalalaking alahas. I want to invest at alam kong makakatulong to in the near future sa amin. Ayan. So, top priority ko, mas top ang mag-ipon. Yun. So, halimbawa, I give example lasi, pag I have $300 na 2 weeks or 1 week na bigay ng asawa ko na allowance, medyo malaki na yon kasi kung i-convert mo parang 17,000 yun. So malaki na siya, hindi ko siya ginagastos. I keep it. So yun, kinikip ko siya. Is another ipon ko yun. Ganun ako mag-save. Lahat ng kinikita namin sa ibang business, I keep it. Then alam mo, meron kaming ginagawang share ko na to sa kanya. I-share ko rin sa inyo, baka gusto nyong gawin. Yung sa anak mo, you have savings sa'yo, si Dingo, ako, tapos we have travel fund, we have emergency fund, we have grocery fund, alam mo yun, basta mga ganon. So, madaling may dukot-dukutin. Iba nasa bangko, iba nasa bahay. So, ganon ako mag-ipon. I'm very disciplined right now kasi nakakatakot talaga yung wala ka. Hindi ka man maging mayaman or hindi ka man sumabay sa mga agos, yung simpleng buhay, dun ko ipapasok. At yung very chill na matutulog ako sa gabi na alam ko kinabukasan, whatever what happened,
kahit umuwi kami ng Pinas or pauwiin kami, kahit papano makakasurvive talaga kami. So yun yung ganun ako mag-ipon. And then hindi ko pinipressure yung sarili ko. Kung ano yung kaya naming pag-ipunang mag-asawa, yun lang. Kasi alam naming marami kaming obligasyon. Hindi yung porket kailangan si ganito kalaking ipon. Hindi. Kung anong kaya, yun lang. No pressure for yourself as long as lahat ng bills, obligasyon sa anak namin, pamilya namin, okay ang matira para sa amin. So, kami, ang reward namin sa sarili namin, namamasyal kami, kumakain kami, at pag okay na nakakapag-travel kami. And especially, yun nga, nagmi-mini shopping talaga ako. Siguro yung sisingit ko pag yung mini shopping ko is one of my therapy. Pero sinabi ko nga yun sa mother-in-law ko na this year, I'm very disciplined of myself ngayong isang taon na to na hindi talaga. Kasi ang dami ko ng sapatos, damit. Kung nakakabili man ako, sometimes yun talaga extra yun. Na gusto kong i-reward lang yung sarili ko. Pero nandun talaga yung disiplina. So yun, ganun ako mag-ipon, Lassie. If you buy, must stop yung priority mo pa rin mag-ipon. Nakakatawa nga, share ko lang, nagtatawa na ako ng asawa ko kasi I have small ampaw, napanood ko to sa mga pungsoy-pungsoy, I don't know, na kahit $1, $5, tinatabi ko. Kasi sabi ko, pag napuno ko to ng 2 taon hanggang umuwi ako ng Pinas, pinapaltan ko to, for sure may baon ako sa Pilipinas na hindi na ako mag-worry. Palagi na akong ganon. And yun din lagi ina-advise ni mami. Kasi nakita ko rin sa mami ko na kahit 500, 200, nag-iipon siya. Although, syempre, may mga pinagdaanan rin na pagsubok na hindi natin inaasahan. Pero, iba pa rin talaga yung may ipon tayo. And especially, lagi naming iniwasan din yung umutang sa credit card. Kahit may mga credit card kami kasi kailangan yan dito sa Amerika or kailangan pa nagta-travel kami, hindi kami umuutang or kumukuha kami pag kinakailangan lang. Para at least lesser din sa pag-iisip namin yung bayarin. So, ang iisipin lang namin yung bahay, yung pagkain, yung health card namin is a very important, mga SSS namin, mga insurance namin, pag-aaral ni Tambe, support namin sa pamilya ko, pamilya ni Dingo, tapos yung, alam mo yon yung mga kailangan lang. And then kung anong matira na pwede pa naman, bago sumahod, in-enjoy namin, diba? Ganun talaga. So, ganun ako Lassie. Ganun yung buhay na ginagawa ko. Thank you so much, Lassie. Kaklase ko yun ng college. Sobrang saya ko dahil ang ganda rin nung sinabi nga talaga. Talagang kailangan, kahit ini-enjoy mo yung buhay mo, you have to save. No limit, pero ikaw na magdidisiplina sa sarili mo. Eto na, one of my best friends, si Edison, ang aking best friend. Eto siya, ayan. Si Edison ay naging co-teacher ko at best of friends ko last 2016, almost 10 years or 15 years. Ganun na ba kayo magkakabarkada? Matagal na ba? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 10 years na nga, 10 years. And talaga nung kasal ko ay umuwi talaga siya. Eto, ayan. So talagang nakita ko yung stable ng buhay niya. Kaya I'm so excited na i-share ko talaga siya at tinanong ko siya. Sabi ni Edison, pag age of 40 daw, dun daw yung thinking niya, parang dun pala nag-start yung future. And kaysa daw sa age of 20s, 30s, yung mga ini-enjoy yung buhay. Ayan. So, lagay ko siya dito para maintindihan yung explanations niya sa ating question. Parang sinasabi ni Edison, pag 20 to 30s ka na, kapag ikaw ay nakagraduate, nagtrabaho, hindi mo pa naiisip mag-ipon. Ito yung time na parang nag-start ka pa lang hanapin yung sino ka, saan ka dapat magtrabaho, anong tama mong lugar. At alam niya daw, pagdating ng 40s, dun mo palang mas nai-enjoy yung mga achievement na meron ka. Yun ang kanyang parang opinion, na parang pag 40s ka, parang limit, parang hirap pa rin bigyan ng limit yung sarili mo na mag-ipon ka, makapagpabahay ka, tumulong ka, kasi parang mas in-enjoy mo yung 40s kaysa sa 20s to 30s ka. Parang ganun. Kasi iniisip ni Edison, yung 20s to 30s, wala ka pang masyadong pera dyan. So parang hindi ka pa nakakapag-ipon kung ano yung mga gusto mo. Kaya pagdating mo ng 40s na medyo okay ka na, nakakakuha ka ng achievement, naging masaya ka na, naging kontento ka na, dyan mo palang na-enjoy yung sarili mo. Kaya parang wala ka pang time limit sa mga pangarap mo, sa pag-iipon mo. Pero ang sabi nga, depende to sa tao. Ito ay based off their experience or reactions lang din niya. So, oo nga naman, no? Yung iba kasi pagdating ng 40s, dyan pa lang talaga na-enjoy yung medyo napopromote sa trabaho, lumalaki ang sahod, dyan ka palang nakakaisip mag-shopping, bumili, mag-travel, it depends, no? Pero sabi nga, depende yun sa tao. Hindi naman ang lahat ng tao ay ganun. Ito lang ay base sa gusto niyang i-relay para sa kanyang opinion. Second naman, yung tanong is,
Pero this time, baliktad na daw. Kung saka ka naging 40s, saka mo pa nai-enjoy ang lahat. Ito siya. So yun nga, parang pareho lang nung second and first. Yung pag 40s, saka mo lang nai-enjoy. Pero, kung nagkwento ako kay Kate at may nakukuha tayong lesson, kay Edison may nakuha din ako. Alam mo si Edison, since naging co-teacher ko sa Bangkok, Thailand, for almost 3 years din, marami ako dyang natutunan at talagang ginay din niya ako. Napakabuti niyang kaibigan, napakabuti niyang anak sa magulang niya. Very supportive yan sa mga kapatid niya, talaga nagpapadala yan. Basta pang extra siya, magulang niya, pag nagkasakit, nandyan siya. Very supportive siya. And ang maganda kasi kay Edison, kasi nga nasa ibang bansa kami, ayaw niya ng utang. Hindi niya talaga nangungutang. Talagang matipid yan. Pero ang maganda kay Edison, kahit matipid siya, alam niya mag-enjoy. Kasi alam niya pag sahod namin, napakamura sa Bangkok na kumain, mag-shopping. Talaga naglalaan kami ng konting budget para deserve namin, mawala yung pagod namin as in OFW. So talagang mahilig kami niyang kumain, lumabas, pero ang galing niya mag-ipon. Kasi kaya ako talagang sobrang proud ako dyan sa kaibigan ko na nakita ko na lahat talaga ay may time limit sa kanya kasi nakasurvive siya. Last pandemic, tinawagan ko siya, kinumusta ko siya kung okay siya kasi nakatira siya sa condo sa Bangkok. Alam kong mahal ang bayad sa Bangkok sa condo kasi tumira din ako before. Pagkain okay lang din naman kasi medyo mura or nagbibigay ba ang gobyerno. So okay naman daw siya. Nakita ko yung 2 years na walang trabaho niya sa Bangkok, hindi siya makauwi kasi sarado mga airport. Hindi ko siya tinawagan para alukin ng tulong, kundi kamustahin siya. Pero nandun na rin yung concern ko na tulungan siya kung ano magagawa ko. Dahil nga, syempre panatag ako dahil kasama ko ang pamilya ko sa Pilipinas noon. Worry lang ako, di ko kasama ang asawa ko. Pero safe naman siya dito sa Amerika. So, nung pagtawag ko, nakita ko yung pagka-proud ko kay Edison. Lately, napag-usapan din namin to at na-proud din siya. Kasi that time, pagkatapos yata ng pandemic, napagawa na niya yung bahay niya. So, best achievement to ni Edison for 5 years sa pag-teacher niya sa Bangkok. May natupad siyang pangarap. Yun yung sinasabi na nagkaroon man siya ng time limit, bata pa lang siya, may na-achieve na siya. So, iba't iba nga ng base experience. Isa pa is, nabuhay niya yung sarili niya nung pandemic na hindi siya nangutang or nag-depend sa ibang tao. Bakit? Dito pumasok yung very disciplined siya na nagtatabi siya kahit papano. Hindi man daw malalaki, pero dinisipline yung sarili niya na kailangan yung magtabi kasi hindi natin alam ang mangyayari. Eto na nga, 2 taon nagkaroon ng pandemic. So nakakatuwa kasi talagang na-proud ako sa kanya. Especially, alam niyo ba, umuwi kami last year, kinasal ako, nag-fly pa siya sa Pilipinas. Ibig sabihin, may saving siya, chill ang buhay niya. Hindi man ganun kalaki ang sahod niya, pero marunong siyang mag-chill sa sarili niya, magtabi, magdisiplina, at nagagawa niyang maging simple at kontento ang buhay niya. Kasi magkano ang flight niya noong 20? Kasi Christmas yun. So talaga nakakatuwa. But ayun nga, sinabi ko sa kanya, I share something sa paggastos niya pagpuntang Pilipinas. Syempre, ayoko naman na lahat ay magagastos niya para at least yung Christmas na yun ay makatulong pa rin siya sa pamilya niya. Hindi naman ako madamot sa ganun. So, nakaka-proud talaga yung mga ganitong tao na talagang lagi yung sinasabi sa akin na, alam mo kahit ngayon naman di siya maluho, lagi lang siyang sa school, pag nagtapos na siyang trabaho, nagbabadminton lang yan, or nagbabalibol din ang pastime niya, or pupunta siya sa mall, mag-grocery. Lagi lang din yan nasa bahay. Kaya all the time na gusto namin mag-checkahan, mag-video ko, nakakapag-usap talaga kami. And siya rin yung kaibigan na kapag may nagawa ka, itutuwid ka niya, pagsasabihan ka niya, and haharapin niya yung mga tama o mali pag-uusapan. Hindi yung parang mawawala na lang, mabablock na lang, and pretending na talagang kawawang-kawawa siya na siya ang inaapi, na hindi naman niya talaga alam ang totoong dahilan, diba? So talagang maano talaga si Edison, totoo talagang kaibigan, tsaka ginaguide niya ako kung sino, hindi mo rin naman din masasabi daw na sabi niyang perfect siya, pero lagi siya doon sa guidance bilang asawa, bilang anak, bilang kaibigan. Marami siyang advice, nakakatuwa siya. And na-enjoy talaga namin yung friendship talaga namin. So, I'm so proud of you, best friend Edison. Talaga nakakatuwa. Sana ay talagang patuloy mo yan dahil marami kang
pang alam kong mararating kasi talagang we're planning sanang pumunta siya sa Amerika, pero dahil nga naubos yung fund niya, pinag-iipunan pa, and hopefully makapasyal siya very soon dito sa Amerika, and alam mo yon, magkasama-sama tayo, and sana isang wish natin na makapunta rin tayo kay Laorne sa Paris, magkakasama tayo. Hopefully walang masama na mangarap or i-manifest, pagtrabahuhan lang, kung ito ibibigay okay, kung hindi, libre naman po ang mangarap talaga. So I'm so proud of you, best friend Edison. Yun ang advice niya. You need to save. Even though yung nag-i-enjoy ka, mas maganda pa rin na mag-ipon ka. Kasi hindi mo pa rin talaga alam ang mangyayari. Lahat talaga sila nag-ipon. Kasi alam mo kung bakit? Dahil siguro nga mga katrabaho sila sa ibang bansa, alam nila yung ginhawa, alam nila yung hirap. Kaya most of the time, ganun yung ina-advise talaga nila. Last naman, ito ay aking kaibigan nung college din, si Gladys. Si Gladys kasi, may tinanong sa akin before, ang lakas ng ko. Ito yung last na maging topic ko. Sabi niya kasi, si Gladys ay kaklase ko nung college at nag-abay din siya nung kasal ko. Ayan. So sabi niya, may pagkakaiba ba yung dream nung bata tayo kaysa ngayong matanda na tayong 40s na tayo? Ito siya. So may pagkakaiba daw ba? For me kasi nung bata tayo, very simple lang yung mga dream at likes natin. Na sinishare pa natin to una sa ating mga magulang. Kung anong gusto natin paglaki, anong gusto natin bilhin, anong gusto natin kainin. Nandun pa tayo sa full of dreams. Pero ngayong 40s na tayo, iba na yung pangarap natin. Natutuwa ako sa kanya. I'm so proud to Gladys kasi housewife din siya. Pero may business siya sa bahay niya. Nagbebenta siya ng mga gasol kaya sa mga tigtayabas. Bumili na kayo ng gasol dyan sa aking best of friends din. Sa limot ko kung anong niya. Basta ito, post ko na lang. Bili po kayo dyan. Ayan. So bilang nanay siya, bilang nagbi-business, bilang asawa, alam kong napakabuti nga, madasalin niya, napakabait, napakaganda yung kaibigan ko ngayon. So for me, yung 40s talaga, I think nandito na yung makikita natin kung ano yung mga achievement na gusto natin, na duduktungan na natin ng mangarap. Una siguro kung may asawa tayo, mangarap tayo na magkaroon tayo ng sariling bahay, kung kaya natin mag-ipon, pagtrabahuhan, kapit kamay, bakit hindi? Sasakyan, isa sa basic needs. So yun ang mga narinig kong pangarap na mag-asawa at pamilya talaga. Pero syempre, iba't iba naman tayo ng buhay, iba't iba tayo ng karanasan. So iba't iba tayo ng pangarap pagdating ng 40s. So for me, yung 40s kasi ito na yung medyo mabigat na pangarap na kailangan panindigan talaga natin. Una nga, yung kailangan mag-ipon para makapagpaaral tayo ng mga anak, makasuporta tayo sa pagkain, sa buhay natin, kung naupa tayo, may binabayaran tayo. Yun yung talagang mga way of 40s natin na medyo kakaiba na medyo hindi na kailangan na pa-chill-chill lang nung bata tayo. Ito iba na talaga. Ito ay sinasabing big responsibility na talaga natin. Yun. Second questions niya is eto. Ang achievement ba natin sa ating buhay, kailangan ba natin ipagmalaki? Ayan. So nakikita ko on Facebook, social media, may Instagram, YouTube, Facebook, maraming iba na nagsishare ng mga achievement nila. If they have a house, nakapag-abroad, nakapagpatapos ng anak, may mga negosyo, stable na buhay nila. I think for me, it depend yun sa makakabasa, makakapanood, makakakita. Kasi may kanya-kanya tayong opinion eh. May mata tayo, may tenga, may bibig, may isip. But sometimes kasi yung iba ay hindi naging masaya sa atin. They pretending, they're very happy, kino-congrats tayo pero hindi naman on the back. Yung iba naman, totoong natutuwa sa atin, totoong naging inspirasyon tayo. It depends kasi yung how relate dun sa tao. For me, okay lang na i-share yung achievement. Malay mo, kayong sharean mo ay maging model ka, maging inspirasyon ka, para kahit man ano ang trabaho niya, anong kita niya, ay ma-inspire siya sa ginagawa niya. Pero sabi ko nga, depende yun sa iba't ibang buhay or experience. For me kasi wala nang masama mag-share ng ano mo, achievement mo. Kasi pinaghirapan mo yun, dugot pawis, pagod at hirap, lalo na kung alam mo na ito ay para sa pamilya mo o sa kinabukasan nyo in the near future. Pero depende nga yun. Halimbawa, nag-post ka sa Facebook, may bahay ka na. Yung iba natutuwa, yung iba makakaisip na, mag-loan tayo, kaya natin yan sa pagkatrabaho, mag-ipon. Mag-isip din sila, magkaroon sila ng bahay. Pero sometimes, depende ngayon sa tao. But if gusto mo naman na medyo silent, walang magbabash sa'yo, walang magko-comment sa'yo na alam mo sometimes ma-hurt ka lang, huwag na lang. Pero kung alam mo naman na gusto mo maging modelo ka at maganda naman yung intention mo sa lahat, kung bakit mo ipapakita yung achievement mo, na gusto mo maging inspirasyon ka, why not? So,
Depende yun sa mga tao ngayon. Sa daming tao ngayon na i-stress, na humahalok sa, alam mo yun, pag nag-post ng achievement, nandun yung inggit, galit, inis. Hindi maganda. Dapat maging masaya tayo sa mga achievement ng ating pamilya, kaibigan, kamag-anak. Maging masaya tayo. Although, syempre, hindi naman natin may iwasan ng iba't ibang sasabihin ng tao. Pero, by respect din naman, di ba? Kasi pinaghirapan nila yun. At baka gusto nilang ilagay yun sa Facebook nila, sa Instagram, sa YouTube. Kasi masaya sila sa mga experience at paghihirap bago nila nakamit yung gano'n nilang achievement. For me, go lang. Kasi as long as wala kang tinatapakan, wala ka namang kaaway, wala ka namang pinariringgan, go ahead kung maganda at pure yung intention mo. Why not to share your achievement? Kasi baka mas makatulong ito sa iba, maging inspirasyon ka at masipagan pa nila para matupad din nila yung mga natutupad ninyo, di ba? Parang tulong mo sa kanilang advice. Yun. Number achievements, mini achievement. Okay. Yun lang naman ang nasabi ni Gladys. Parang yun lang yun. And for sure naman, for me, okay lang. Kasi ako nag-share ako sa Facebook. Kahit na walang nag-reviews, walang nagla-like, I'm very happy. Kasi proud ako sa sarili ko dahil nagagawa ko yun at nagpapasalamat ako una sa Panginoon kasi hindi ko matutupad yun dahil wala siya, diba? Siguro, last advice ko or para sa akin, for my opinion on my time limit, yes, I have. Kasi sa dami kong bad and good na nangyari sa buhay ko as an OFW, bilang nag-iisang anak, ang dami kong naranasan. Hindi ako nagiging perfect na tao kahit sa trabaho ko sa Dubai. Marami akong experience at pagkakamali na hindi ko masyadong pinahalagahan kasi nga doon ko ipapasok yung sinabi ni Edison at age of my 20, pagka-graduate ko ng college, although ang ganda ng trabaho ko sa Dubai, ang ganda ng sahod ko, nagkamali ako ng mga desisyon at kaya nung pumunta ako ng Thailand, doon ako nag-start na magising, maging mature, mag-ipon, isipin ng aming pamilya, lalo ng aming anak at ang future namin. So, madami ka munang pagdadanasan siguro para makuha mo yung smooth at maayos na buhay. Pero okay lang yon dahil sa pamagitan ng mga experience mo, doon ka naging matibay, doon ka marami nagiging lesson, mas nagiging challenge ka na mas maging maayos at mag-focus ka sa mga gusto mong mangyari in the near future. Right now, I think masishare ko lang time of limit, yes. Kasi kami mag-asawa, always open up. We have a good communications pagdating sa financial. Kasi hindi lang naman tayo palaging malakas, may trabaho, may negosyo. Itong mga ito ay pangsamantala lang din, di ba? So, kailangan pag-ingatan, pahalagahan, pag-isipan. Yun ang masasabi ko. Napakaganda ng mga nasabi ng mga kaibigan ko. I'm so very proud of you, mga friends. Dahil mga mature na napag-uusapan natin. Talagang nakakatuwa naman Yun lang, for me, everything have a limitation. Depende lang din sa klase ng lifestyle ninyo or buhay ninyo. I don't know. But for me, I put limitations for everything. Hindi rin ako mahilig makisabay sa iba. Hindi ako mahilig makisilip ng buhay ng buhay. Mainggit or i-compare ang buhay ko sa iba. Kung anong meron kami, anong kaya namin, at ito naman ay work namin, pinag-ipunan, pinag-adasal na matupad ito, hinihintay na lang talaga namin yung tamang panahon. No need to rush for everything kasi tao ka lang din, napapagod ka lang din. I think this 40 or 45, mas top priority ko pa rin ang magpahinga kasi gusto kong humaba pa ang buhay ko, makasama ang asawa ko, anak ko at pamilya ko. So kung anong meron ako, I'm very happy, I'm very blessed. For sure, for me, for 4 years ko sa Amerika, sobrang blessed po talaga ako. Kahit maraming mga pagsubok, pero through prayers, with support system ng asawa ko, anak ko at pamilya ko ay nalalampasan ko po yun. At for me, mas lamang yung blessing even though marami akong pinagdaanan, but masayang masaya po talaga ako. I sharing with you guys itong time of limit or may timeline ba tayo palagi kasi importante na pahalagahan din natin yung oras-oras at araw-araw na meron tayo kasi hindi naman palaging masigla, masaya, malusog tayo. So magkaroon tayo ng medyo discipline or kung anong makakabuti para talaga sa atin, di ba? Para mas ma-enjoy natin ang buhay. Ayan. So, yun lang naman po ang share ko sa inyo. I'm very happy to share with you guys in my Vlogmas na talaga naman pong importante na may time limit tayo based of my experience at experience po ng mga kaibigan ko. Sana may napulot kayong mga ideas at lesson na isisave ko dito sa aking diary sa YouTube channel ko for Vlogmas natin ngayong Pasko. And thank you so much to Achi sa paggagawa ng aking intro ng Vlogmas. I love you. See you soon, pretty. Thank you so much, na appreciate ko yan. So wag natin kakalimutan na maliit man o malaki,
ang ating mga sahod, mga nakukuha every month, ay kailangan pa rin talaga natin magkaroon ng balance, ng disiplina para sa ganun maging maayos ang buhay natin. Diba? Huwag na tayong palaging sisilip sa iba or something kasi ma-stress ka lang. Protect your mental health always. Kung anong meron ka, makontento ka, ipagdasal mo kung anong gusto mo, pero kailangan mo pa rin itong pag-ipunan, pagtrabahuhan para ito ay matupad, di ba? And yun nga yung sinasabi na huwag tayo makipagsabayan sa iba kasi mape-pressure lang tayo. Alam mo yun, ako, I never do that. Ini-enjoy ko yung meron ako, yung kaya ko, para sa ganun naman chill ako, 'di ba? Kasi I'm so very happy sa aking pamilya, sa aking mga kamag-anak, kaibigan na may magagandang achievement at mas pinagdadasal ko pa talaga sila at nagiging inspirasyon ko sila para mas mapatuloy ko pa rin na maging mas maayos yung buhay ko. And ngayon, i-share ko lang din sa inyo na right now, hindi na ako masyadong nag-wish sa prayers ko. Ang prayers ko nung mga age of 30s, first week of 40s ko, lagi ako nag-wish ng ganito. Hindi na. Ngayon, nagpapasalamat na lang ako. May mga wish ako first, yung kami magkakasakit, maging maayos kami kasi may mga sinusuportahan. Yun na lang. Pero hindi na ako nag-wish ng more than. Kasi for me, I fulfilled my achievement. Nakuha ko na yung gusto ko, masaya na ako. At pinaghahandaan ko na lang na maging simple at maging maayos ang future ko kasama aking asawa, anak ko at buong pamilya namin. Yun na lang. I always pray. Tuwing sumisimba ako ay it's one of my best day every Sunday. It's my day to Papa God. Lahat sinishare ko, lahat kinikwento ko sa Kanya. And nafe-feel ko yung answer niya through my prayers. And may mga nobina ko, rosary ko, ayan. Ganun na lang ako. Ganun na lang, very quiet yung life ko. And I never stress myself for anything. Pero syempre, habang nabubuhay tayo, nandyan yung mga pagsubok. Pero sabi nga, mas nagiging strong ka at mas alam mo na ang solusyon. Kasi alam mo yon, natuturuan mo yung sarili mo kung saan ba karapat-dapat or ano ba dapat mo gawin. Ayan. So, as age of 45, yes, for me, lot of limits, lot of discipline, lalo na sa panahong ito na kailangan talaga yung mental health, kalusugan, ay mapag-ingatan. Kaya habang may mga maayos sa trabaho, mag-ipon. Ayan, yun na talagang sinishare ko. Yan ang gusto kong ma-share sa vlogmas natin before ending of year. This year, I think natupad ko yung gusto ko. Thank you so much, Papa God. Kahit natupad ko yung gusto ko at may lumabas man siya, i-vlog ko yung yung bakit nangyari yun. But ang happy doon ay nakatulong ako. Yun yung sinasabi na case of emergency, may dudukutin ka. Hindi ka kailangan na umiyak sa mga kamag-anak mo, kaibigan mo. And I do experience that one at ayoko ng mga ganyan. So, maganda talaga kahit papano ay mag-ipon. Love yourself then always, no? Pag mahal mo yung sarili mo, magagawa mo ang lahat. I don't know ha, salin-salin na yung mga sinasabi ko sa timeline or mga kinikwento ko sa inyo, bahala na lang kayo kung paano kayo makakakuha ng lesson. But for me, lesson life is no rush, even though you have time limit. Pero pag nag-time limit ka, pagdating ng panahon, matatapik mo yung sarili mo, masasabi mo, I'm proud. Kasi kahit papano napaghandaan ko yung future ko, yung life ko, with my family, at sa gano'n na hindi ko iaasa yung sarili ko sa iba. Lalo na tayo mga katrabaho sa abroad, as an OFW, hindi masama ang magbigay, tumulong, pero syempre top priority pa rin, intindihin nyo yung sarili nyo, pamilya nyo, at the end of the day, ikaw at kayo lang din ang tutulong sa inyong sarili. Kaya you always have a limitation. Hindi masama ang tumulong at magbigay. It's another blessing for us, lalo na kung bukal sa puso natin. Pero we always had a discipline kasi hindi natin alam ang mangyayari the end of the time. Okay? Yun na ang masishare ko sa inyo. And I hope your Christmas, nagpe-prepare na kayo. Naiingit ako kasi wala ako sa Pilipinas. But hopefully, next year kasama ko ang pamilya ko. Kaya for sure, magiging happy kami. And I'm so excited to be January. Kasi marami na naman tayo mga dapat gawin at i-prepare at pag-ingatan. Dahil for sure, very soon, it's another long vacation sa Pilipinas. I'm so excited na kasama ko ang pamilya ko. Ayan. So guys, thank you for watching my vlog. It's another Vlogmas. I think next week gagawa na naman tayo pagkatapos ng trabaho or negosyo. Syempre kasi pag weekend mas gusto kong magpahinga, priority ko sa asawa ko, sa anak ko, sa mami at daddy ko. Yun ang mga talagang
araw-araw kong kausap at therapy sa sarili ko kaysa sa makijoin pa ako sa iba or whatsoever. Lalo na i-enjoy ko yung small business namin na talagang ang laki ng tulong sa amin. Sa mga customers ko, maraming salamat. God bless po sa inyo sa very supportive nyo sa mga business namin. This year, parang masasabi kong wow talaga. This year is the biggest ko talaga sa pasabay. Wow na wow. Maraming salamat. It's my big achievement talaga. So guys, thank you for watching my vlog. Alam niyo po, ang kikitain ng vlogmas natin ay mag-donate po tayo uli ng sacks of rice sa mga ilang pamilya. Sa tulong na rin po ng aking isang best of friends nasa Chicago, na si Jenny, ayan. Abangan nyo po at ang aking magiging inaanak from Canada, si EJ, ikakasal na siya. Congratulations inaanak, I love you. And yung mga tumutulong sa akin to fulfill na makatulong po tayo this Christmas. Kaya dadamihan natin ang vlogmas para kumita tayo papano at i-share po natin yan sa mga nangangailangan ng bigas. So guys, thank you for watching my vlog. Ingat po tayo palagi. Lagi tayo magdadasal, magsisimba, love yourself, secure your mental health, love your family, at ngayong Pasko ay magbigay at magmahalan po tayo at peace lang. I love you guys and see you again in my next vlog. Don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again in my vlogmas. Bye! Merry Christmas!